Alam nyo ba na ang unang 5 minuto paggising nyo ay pwedeng magdagdag ng 10 hanggang 30 taon sa inyong buhay? Maraming mga lolo at lola ang hindi nakakaalam na ang kanilang nakasanayang gawi sa umaga ay dahan-dahang nagpapahina sa kanilang katawan. Sa videong ito, ibabahagi ko ang 8 mahahalagang hakbang upang mapanatiling matalas ang inyong isip at ligtas ang inyong puso. Huwag aalis dahil ang pangatlong hakbang ang magpapabago sa inyong buhay. Ika-8 hakbang, gumising ng hindi muna umuupo. Ang unang malaking pagkakamali na ginagawa ng halos lahat ng mga senior sa Amerika ay ang mabilis na pag-upo o pagbangon pagkamulat pa lang ng mata. Alam ko, gusto nating simulan agad ang araw, pero ang biglaang pagkilos na ito ay parang pagsususi sa isang lumang sasakyan sa gitna ng taglamig at pagpapatakbo nito ng mabilis nang hindi man lang pinapainit ang makina. Sa ating pagtanda, ang ating mga blood vessels o daluyan ng dugo ay hindi na kasing bilis mag-adjust gaya noong tayo ay nasa 20 anyos pa lamang. Kapag natutulog tayo, ang ating blood pressure ay bumababa at ang tibok ng puso ay bumabagal. Kapag bigla kayong naupo, ang gravity ay hihilahin ang inyong dugo pababa sa inyong mga binti, dahilan upang mabawasan ang daloy ng dugo sa inyong utak. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nakakaranas ng pagkahilo, pagdilim ng paningin, o yung pakiramdam na ang ating mga binti ay tila mabigat na blok ng semento. Naalala ko ang aking pasyente na si Robert na 75 taong gulang. Isang umaga, tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Sa pagmamadali niyang sagutin ito, bigla siyang bumangon. Ang resulta? Nawalan siya ng balance at bumagsak sa sahig. Mapalad si Robert dahil hindi siya nabalian, pero hindi lahat ay kasing swerte niya. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020, isa sa Journal of the American Geriatric Society, ang mga senior na nananatiling nakahiga ng 30 hanggang 60 segundo paggising ay nakakaranas ng 40% mas mababang insidente ng pagkahilo at biglaang pagbagsak ng presyon. Kaya naman, pakiusap, bago kayo kumilos, humiga muna ng flat sa inyong likuran. Igalaw ang inyong mga daliri sa kamay at paa. I-blink ang inyong mga mata ng ilang beses. Dahan-dahang iunat ang inyong mga bisig sa itaas ng inyong ulo. Huminga ng malalim at magbilang hanggang 30. Pagkatapos, dahan-dahang gumulong sa inyong tagiliran bago gamitin ang inyong mga kamay para itulak ang inyong sarili paupo. Kung gagawin ninyo ito, mapapansin ninyong mas malinaw ang inyong isip at wala na ang suong munaw o brain fog bago pa man kayo tumayo. Kung naintindihan nyo ang halaga nito, pakisulat naman sa comment section sa ibaba ang salitang "Stay still". Ika-7 hakbang. Oral reset bago uminom ng kahit ano. Ang susunod na hakbang ay madalas nating makalimutan at ito ay nagsisimula sa loob ng inyong bibig. Marahil ay iniisip ninyo na ang unang dapat pumasok sa inyong bibig paggising ay tubig o ang inyong mga maintenance na gamot. Ngunit, iyan ay isang malaking pagkakamali na maaaring magdulot ng panganib sa inyong kalusugan. Habang kayo ay natutulog, ang inyong bibig ay nagiging palaruan ng mga bakterya, asido, at pamamaga. Ang mga ito ay bumubuo ng isang malagkit na layer na tinatawag nating biofilm. Kapag uminom kayo ng tubig bago linisin ang inyong bibig, para nyo na ring hinugasan ang lahat ng dumi at lason na iyon diretso sa inyong bituka at daluyan ng dugo. Sa ating edad, ang ating immune system ay hindi na kasing tatag gaya ng dati, kaya ang mga lasong ito ay mas madaling magdulot ng pinsala. Sa katunayan, ang isang pag-aaral noong 2000, T20 sa oral diseases, ay nagpakita na ang hindi maayos na kalinisan ng bibig sa umaga ay may kaugnayan sa 4% mas mataas na panganib ng Alzheimer's, saskikhis at sakit sa puso. Isang pasyente ko na si Mary, na 72 taong gulang, ang laging nagrereklamo ng mabilis na pagtibok ng puso at tila pagkabalisa tuwing umaga. Nang simulang gawin ni Mary ang oral reset na ito, nawala ang kanyang mga sintomas sa loob lamang ng ilang araw. Ang kailangan nyo lang gawin ay magtungo sa banyo, pagkatapos maupo. Bago kumain o uminom,
Kumuha ng isang kutsarang coconut oil at gawin ang oil pulling sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ay gamitin ang tongue scraper para alisin ang puti-puti sa inyong dila. Ang simpleng gawin na ito ay magpoprotekta sa inyo laban sa pamamaga at mas magiging maganda ang pagsipsip ng sustansya mula sa inyong almusal. Tandaan nyo mga kaibigan, don't wash those toxins into your system. Ika-6 na hakbang, ipagpaliban ang caffeine at pagpapagalaw ng kasukasuan. Ang ika-6 na hakbang ay maaaring maging hamon para sa marami sa atin dito sa Amerika dahil sino ba naman ang hindi nagmamahal sa ating tasa ng kape sa umaga. Ngunit ang unang pagkakamali na dapat nating iwasan ay ang pag-inom ng kape sa loob ng unang 15 minuto paggising, lalo na kung wala pang laman ang inyong tiyan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Kapag kayo ay bagong gising, ang inyong katawan ay natural na naglalabas ng cortisol, ang hormone na nagbibigay sa atin ng enerhiya. Ang caffeine ay pinipilit ang inyong katawan na maglabas ng higit pang cortisol at adrenaline sa oras na ang inyong sirkulasyon ay kasalukuyan pa lamang nagigising. Ito ay nagdudulot ng labis na stress sa inyong puso at adrenal system. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Clinical Sleep Medicine, ang pagkonsumo ng caffeine pagkagising ay sumisira sa natural na rhythm ng katawan ng 60-80% ng mga senior na edad 60 pataas. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang nakakaranas ng panginginig ng kamay, mabilis na pagtibok ng puso, at ang biglaang pagbagsak ng enerhiya pagdating ng hapon. Sa ating pagtanda, ang ating mga kasukasuan ay nagiging parang tuyong bisagra ng pinto. Ang kailangan nyo ay hindi kape, kundi paggalaw. Isipin nyo si Linda, isang 68 taong gulang na lola mula sa Florida. Dati, ang unang ginagawa ni Linda ay dumiretso sa coffee maker, ngunit lagi siyang nakakaranas ng pananakit ng tuhod at hirap sa paglalakad sa umaga. Inakala niya na ito ay dahil lamang sa kanyang edad. Pero nang turuan ko siya na palitan ang kanyang kape ng 5 minuto ng joint activation, nagbago ang lahat. Ngayon, ang kanyang mga tuhod ay hindi na tumutunog ng malakas at mas maganda na ang kanyang tindig. Ang dapat ninyong gawin ay magsimula sa ankle rolls. Habang nakaupo sa gilid ng kama, paikutin ang inyong mga bukong-bukong ng 10 beses pa kanan at 10 beses pa kaliwa. Kasunod nito ay ang knee circles, hip openers, shoulder shrugs, at ang dahan-dahang pag-tilt ng inyong leeg. Ang mga galaw na ito ay nagpapadaloy ng synovial fluid, ang natural na langis na nagpoprotekta sa inyong mga kasukasuan. Pagkalipas ng 30 hanggang 45 minuto, doon nyo na inumin ang inyong kape. Sa ganitong paraan, ang kape ay magiging suporta sa inyong enerhiya sa halip na nakakasira dito. Tandaan, ang sustansya mula sa pagkain gaya ng omega-3 ay makakatulong din, ngunit ang paggalaw ang pinakamahalagang susi sa umaga. Ika-5 hakbang, barefoot grounding at pag-reset ng iyong inner compass. Ang ika-5 hakbang ay tungkol sa inyong mga paa. Marami sa inyo ang pagising ay agad na nagsusuot ng makapal na medyas o slippers. Sa tingin nyo ba ay pinoprotektahan nyo ang inyong mga paa? Ang totoo, hinaharangan ninyo ang mahalagang signal na kailangan ng inyong utak. Ang ating utak ay may tinatawag na vestibular system. Ito ang ating internal compass na nagsasabi sa atin kung tayo ba ay balanse o malapit ng matumba. Ang system na ito ay kumukuha ng impormasyon mula sa libu-libong nerve endings sa ilalim ng ating mga paa. Kapag laging may harang ang inyong paa, ang inyong utak ay nagiging bulag sa gravity at alignment ng inyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit marami sa ating mga nakatatanda ang nakakaranas ng pagkalito sa direksyon o iyong pakiramdam na parang umiikot ang paligid sa umaga. Sa isang pag-aaral noong 2022 sa Frontiers in Aging Neuroscience, ang mga senior na nagsanay ng 5 minuto ng barefoot grounding o pagtapak ng nakayapak sa matigas na sahig o lupa ay nakakita ng 21% pagbuti sa kanilang balanse at memorya sa loob lamang ng 3 linggo. Ang inyong mga paa ay parang mga antena. Kailangan nilang maramdaman ang sahig upang malaman ng inyong utak na kayo ay ligtas. Kaya naman,
Ang aking payo sa inyo, pagkatapos ninyong gawin ang paggalaw ng mga kasukasuan, tumayo kayo ng nakayapak sa sahig na kahoy o kung may pagkakataon sa natural na lupa o damo sa labas ng inyong bahay. Damhin ninyo ang bawat bahagi ng inyong paa na nakadikit sa sahig. Ilipat ang inyong bigat mula sa sakong patungo sa mga daliri. Huminga ng malalim. Ang simpleng gawing ito ay magre-reboot ng inyong vestibular system at mababawasan ang inyong panganib na matumba sa buong maghapon. Mapapansin ninyo na magiging mas matalas ang inyong pag-iisip at mas matatag ang inyong bawat hakbang. Kung gagawin ninyo ito bukas, pakisulat sa baba ang "Feel the ground". Ngayon, maghanda na kayo para sa ika-4 na hakbang na tunay na magbibigay ng sustansya sa inyong isipan. Ika-4 na hakbang. Pakainin muna ang iyong utak. Bago kayo mag-isip ng almusal, bago kayo uminom ng gamot, o bago nyo pa hawakan ang inyong mga telepono, may isang bagay na lubos na kinakailangan ng inyong utak. Ito ay ang purong hydration at nutrisyon para sa inyong mga neurons. Alam nyo ba na habang kayo ay natutulog, ang inyong katawan ay nawawala ng halos 34 na ounces ng tubig sa pamamagitan lamang ng paghinga at pagpapawis? Dahil dito, ang inyong utak ay bahagyang lumiliit overnight. Kapag kayo ay gising na tuyot ang katawan, ang inyong mga nerve cells ay hindi makapagpadala ng kuryente ng maayos. Ito ang tunay na dahilan kung bakit marami sa inyo ang nakakaranas ng panginginig ng kamay, malabong paningin sa umaga, at tila pagbagal ng pag-iisip. Sa ating pagtanda, ang ating kakayahang makaramdam ng uhaw ay nababawasan, kaya madalas ay hindi natin namamalayan na tuyot na pala ang ating system. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 sa journal na Nutrients, ang mga nakatatanda na uminom ng 16 hanggang 20 ounces ng tubig pagkagising ay nakakuha ng 23% mas mataas na marka sa mga test sa memorya at atensyon pagkalipas lamang ng 20 minuto. Kaya naman, pakiusap, itigil nyo na ang pagkain ng matatamis na tinapay o donuts bilang unang pagkain. Sa halip, kumuha kayo ng 16 hanggang 20 ounces ng maligamgam na tubig. Maglagay ng kaunting pink salt para sa electrolytes at pigaan ng sariwang lemon. Inumin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, kumain ng ilang piraso ng blueberries o saging. Ang blueberries ay mayaman sa flavonoids na nagsisilbing proteksyon sa inyong mga cells. Isipin niyo si Charles, isang 70 taong gulang na pasyente ko mula sa Chicago. Dati, lagi siyang nakakaranas ng pagkalito tuwing 10:00 ng umaga. Nang simulang uminom ni Charles ng lemon water na may asin bago ang lahat, ang suong munaw o brain fog niya ay tila himalang nawala. Ngayon, mas matalas na ang kanyang pakiramdam sa buong araw. Ikatlong hakbang, aktibong pagpapasigla ng utak. Ito ang hakbang na madalas nating ipagwalang bahala, ngunit ito ang pinakamahalaga sa lahat. Pagkatapos ninyong uminom ng tubig, kailangang gisingin ang inyong isipan sa tamang paraan. Ang malaking pagkakamali ng marami ay ang pagtingin agad sa Facebook o panonood ng balita sa TV. Ito ay tinatawag na passive stimulation, para itong pagpilit sa inyong utak na tumakbo habang ito ay natutulog pa. Ang ating utak ay may bahagi na tinatawag na Reticular Activating System o RAS. Ito ang nagsisilbing switch para sa ating alertness. Sa ating edad, ang switch na ito ay nagiging mas mabagal mag-react. Kapag passive stimulation ang ginagawa nyo, hinahayaan nyo lang na hukayin ng social media ang inyong dopamine na nagre-resulta sa pagkapagod ng isip pagkalipas lamang ng isang oras. Ito ang dahilan kung bakit madalas kayong makalimot ng pangalan o mawalan ng konsentrasyon sa gitna ng pakikipag-usap. Sa isang pag-aaral noong 2023 sa Neuroscience and Biobehavioral Reviews, ang mga senior na nagsasagawa ng active brain stimulation sa loob ng unang 30 minuto pagkagising ay nakakita ng 32% pagbilis sa kanilang memory recall at reaction time. Ang kailangan ninyong gawin ay hamunin ang inyong isipan sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Kumuha ng crossword puzzle o mag-solve ng simpleng math sa isip.
Ngunit ang pinakamabisang sikreto na ituturo ko sa inyo ay ito. Magbasa kayo ng isang maikling artikulo ng malakas o read aloud. Ang pagbabasa ng tahimik ay gumagamit lamang ng maliit na bahagi ng utak, ngunit ang pagbabasa ng malakas ay nag-a-activate sa inyong hippocampus, ang sentro ng memorya na madalas tamaan ng pagtanda. Tandaan niyo mga kaibigan, ang pagbabasa ng malakas ay parang gym workout para sa inyong memorya. Gawin niyo ito araw-araw at mararamdaman niyo ang pagbabalik ng talas ng inyong isipan. Ikalawang hakbang, pagsasabay ng liwanag at hininga. Ang pangalawang hakbang, mga kaibigan, ay ang pagsasabay ng inyong paghinga sa liwanag ng umaga. Ang karaniwang pagkakamali nating mga seniors ay ang pananatili sa loob ng madilim na kwarto paggising o ang pag-asa lamang sa bintanang natatakpan ng makapal na kurtina. Ang ating katawan ay pinapatakbo ng isang internal clock na tinatawag nating circadian rhythm. Sa loob ng ating mga mata, mayroong mga espesyal na cells na kung tawagin ay melanopsin cells. Ang mga ito ay hindi nakakakita ng mga hugis, kundi naghihintay lamang sila ng natural blue light mula sa langit upang sabihan ang inyong hypothalamus na oras na para magising ang inyong buong system. Kapag hindi kayo nakakakuha ng liwanag sa loob ng unang 20 minutos, ang inyong katawan ay patuloy na naglalabas ng melatonin, ang hormone na dapat ay para lamang sa pagtulog. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa inyo ang nakakaranas ng morning blues o iyong pakiramdam na tila mabigat ang inyong kalooban at wala kayong motibasyon na kumilos. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral noong 2022 sa Chronobiology International, ang mga seniors na pinagsasama ang morning light exposure at tamang paghinga ay nakakita ng 1% pagbuti sa kanilang mood at focus sa loob lamang ng 2 linggo. Isipin niyo ang aking pasyente na si Nancy mula sa Seattle. Dahil laging maulap at madilim sa kanilang lugar, madalas siyang makaramdam ng lungkot at kawalan ng pag-asa tuwing umaga. Pinayuhan ko si Nancy na lumapit sa bintana, buksan ang kurtina at gawin ang hiningang 4-4-6. Huminga sa ilong ng 4 na segundo, pigilin ang hininga ng 4 na segundo at dahan-dahang ibuga sa bibig ng 6 na segundo. Ang ganitong paraan ng paghinga ay nagpapalakas sa inyong vagus nerve, ang nerve na kumukontrol sa inyong pagkalma at nagpapababa ng stress. Gawin niyo ito habang nakatingin sa maliwanag na langit at mararamdaman niyo ang paghupa ng tensyon sa inyong dibdib at ang pagdaloy ng bagong enerhiya. Unang hakbang, ang pangungusap na may layunin. At ngayon, narito na tayo sa pinakamahalagang hakbang sa lahat, ang ikaunang hakbang. Ito ang pagsambit ng isang makabuluhang pangungusap ng malakas bago nyo pa man ibaba ang inyong mga paa sa sahig. Marami sa inyo ang hindi nakakaalam na ang unang iniisip nyo paggising ay ang siyang nagdidikta ng inyong mga desisyon sa susunod na 12 oras. Kung ang una ninyong naiisip ay ang inyong mga sakit sa katawan o ang inyong mga alalahanin, tinuturuan ninyo ang inyong utak na maging negatibo. Habang kayo ay nagigising mula sa malalim na tulog, ang inyong utak ay nasa tinatawag na theta wave state. Ito ay isang mahiwagang oras kung saan ang inyong subconscious mind ay parang isang sponge na handang sumipsip ng kahit anong ituro nyo. Ito ang dahilan kung bakit ang unang pangungusap na sasabihin nyo ay nagiging isang programa para sa inyong utak. Ayon sa pag-aaral noong 2020 sa Psychology and Aging, ang mga seniors na nagtatakda ng kanilang intensyon sa umaga ay nagpapakita ng mas maayos na executive function at mas mababang anxiety kumpara sa iba. Ang pagsasalita ng malakas ay nag-a-activate sa inyong prefrontal cortex. Ito ang bahagi ng utak na responsable sa pagpaplano at focus. Ang bahaging madalas nating inaalala na baka humina sa ating pagtanda. Sa pamamagitan ng isang simpleng pangungusap, binibigyan niyo ng malinaw na utos ang inyong isipan. Kaya naman, bago kayo tuluyang bumangon, sabihin niyo ng malakas ang pangungusap na ito. Ang araw na ito ay isang regalo at mayroon akong lakas na i-enjoy ito. O kaya naman ay, ngayon ay magiging isang ligtas at masayang araw para sa akin. Kahit na pakiramdam niyo ay hindi ito totoo sa simula, sabihin niyo pa rin.
Sa paglipas ng mga araw, ang inyong utak ay magsisimulang maghanap ng mga ebidensya upang patunayan ang sinabi nyo. Ito ang magiging anchor o angkla ninyo na magbibigay ng emotional resilience, ang kakayahang bumangon mula sa anumang lungkot o sakit. Gawin nyo ito at mapapansin niyo na ang inyong buhay ay unti-unting magiging mas maliwanag at mas makabuluhan. Kung handa kayong gawin ito, pakisulat sa comment section ang I am ready. Mga kaibigan, ang bawat umaga ay isang mahalagang regalo at bagong pagkakataon para sa ating kalusugan. Sa 8 simpleng hakbang na ito, binibigyan niyo ang inyong sarili ng lakas at sigla na nararapat sa inyo. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe para sumali sa ating pamilya. I-share nyo rin ito sa mga kaibigan nating nangangailangan ng pag-asa ngayon. Maraming salamat, pagpalain kayo ng Diyos at manatiling malusog.